Handa raw makipagtulungan ang PSG o ang Presidential Security Group sa Kongreso sakaling ipatawag nito ang isang tauhan nilang Dimanoy bagman ni Senator De Lima. Samantala kahit nauubos na raw ang pasensya ni Pangulong Duterte sa laki ng problema sa droga, hindi raw niya nakikitang solusyon dito ang pagdedeklara ng martial law. May report si Joseph Moro. Kung ipapatawag ng Kamara, hindi raw haharangan ng Presidential Security Group o PSG ang pagtestigo ni Sergeant Jonel Sanchez, ang pinangalan ng bagman umano ni Senadora Leila De Lima. Si Sanchez ang dating PSG na naka-assign bilang security ni De Lima nung siya ay Justice Secretary. Yes, we will fully cooperate. Any invitation that will help for the investigation, we will cooperate. If ever na may mga entanglements sa mga tropa naman natin that are inconsistent with the principles of our organization naman, hindi na natin tinotolerate yan. But we will give due process for sure. Nung pumutok daw ang pangalan ni Sanchez sa pagdinig sa Kamara, binakto-barak sagad siya para maimbestigahan ng PSG. Tatanungin din daw yung ibang mga nakasama ni Sanchez na naka-assign noon kay De Lima. Hanggang taong 2015 daw naka-assign si Sanchez kay De Lima bago tumakbo sa pagkasenador si De Lima. Pagkatapos ito, pansamantalang naitalaga kay Executive Secretary Salvador Medaldea. Pero dahil nadawit na siya, tinanggal na rin si Sanchez kay Medaldea. Hinihingi pa namin ang reaksyon ni De Lima tungkol dito. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na si De Lima raw ang pinakamataas na opisyal sa ngayon na sangkot sa operasyon ng droga sa Bilibid. Pero ani Aguirre, hindi po yan matatapos dyan sapagkat meron pong nagsasabi na ito ay tataas pa bukod doon kay Secretary De Lima. kanina muling binitbit ni Pangulong Duterte ang panibagong listahan ng mga umano'y sangkot sa droga sa bansa. Sinabi niya may 40 mga huwes daw ang sangkot sa droga. May binasa rin siyang mga pangalan. Hu Juju, Kan Fu Chong, Fu Tianjiang, Wang Jianbin, Wang Jianpin, Jiang Xingsu, Diana Lagman, Pagpanga. Bigyan ko kayo ng kopya kayong armed forces. Pati yung police, bigay ko sa kanilang hepe. Bahala na kayo. Tila nauubos na ang pasensya ng Pangulo sa laki ng problema, lalo pa sa operasyon ng droga sa Bilibid. Pero sabi rin ng Pangulo, hindi raw niya nakikitang solusyon ang pagdedeklara ng martial law. Paano ko makaya to? Hindi ko naman ito madampot at patayin ko. Wala yan eh. Ayaw ka na ng martial law. Magdasal lang sila na hindi ako mabuang. Kasi pag ako nang buang, ako na magdala ng M16. May mga ano lang ako siguro, may 2 bandolier, ubus lahat yan. Tapos ang problema natin. Joseph Morong, GMA News.